Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may kapareho kang nanonood din pala mula sa lugar ninyo. Tahimik na nakikinig at naghihintay kung paano magsisimula ang isang kwentong puno ng sakit, lihim at pagmamahal na kayang tumawid kahit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, kilala si Amara Velasco bilang babaeng hindi marangyaang buhay pero mayaman sa tiyaga. Nagtuturo siya noon sa isang maliit na pampublikong paaralan malapit sa palayan, kung saan ang bubong ng classroom ay tumutulo kapag malakas ang ulan at ang mga bata ay madalas pumasok ng walang baon. Hindi siya kilalang maganda sa paraan ng mga mayayamang babae sa magasin, pero may lambot ang mukha niya, may katahimikan sa mga mata, at may ugaling madaling mahalin ng mga batang naturuan niyang mangarap. Maagang naulila si Amara sa ama, at ang ina naman niyang si Aling Rosminda ay matagal nang may rayuma, kaya siya ang halos bumuhay sa kanilang maliit na tahanan. Sa umaga, guro siya. Sa hapon, nagtututor siya ng mga anak ng kapitbahay. Sa gabi, nagtatahi siya ng punit na uniporme ng mga estudyanteng walang pambili ng bago. "Ma'am Amara," minsang tanong ng batang si Pipoy habang inaabot sa kanya ang lumang notebook, "kapag po bang mahirap, pwede pa ring yumaman?" Ngumiti si Amara kahit ramdam niya ang kirot sa tanong ng bata. "Pwede, Pipoy," sagot niya. "Pero mas importante, kahit hindi ka pa mayaman, pwede kang maging mabuting tao. At minsan, iyon ang unang hakbang para baguhin ang buhay mo." Hindi alam ni Amara na ang simpleng paniniwalang iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Isang hapon, nagkaroon ng outreach program sa kanilang paaralan. Dumating ang ilang sasakyan, may dalang school supplies, gamit pang eskwela, at grocery packs para sa mga bata. Sa likod ng lahat ng iyon ay si Don Severino Alcantara, isang milyonaryong negosyante kilala sa pagnamay-ari ng maraming lupain, food companies at lumang mansyon sa Maynila. Matanda na siya, may puting buhok, ngunit matikas pa rin ang tindig. Hindi siya madaldal, hindi rin siya madaling ngumiti. Marami ang nagsabing suplado raw si Don Severino. May ibang nagsasabing mabait siya noon, ngunit nagbago matapos mamatay ang una niyang asawa at mawala sa kanya ang anak na matagal niyang ipinaglaban sa sakit. Mula noon, lumayo siya sa mga tao. Gumawa siya ng foundation, nagbigay ng pera, nagpatayo ng mga silid-aralan, pero bihira siyang makipag-usap ng matagal. Para bang ang pagtulong niya ay paraan para huminga, hindi para mapalapit sa iba. Sa isang hapon, nakita ni Don Severino si Amara sa gilid ng classroom habang inaayas nito ang mga lapis na ibibigay sa mga bata. Hindi ito nagpapapansin. Habang ang ibang guro ay abala sa pagpapakuha ng litrato kasama ang mga bisita, si Amara ay nasa likod, pinupunasan ng putik sa sapatos ng isang batang nadulas sa bakuran. "Bakit hindi ka sumama sa picture?" tanong ni Don Severino nang lapitan siya. Nagulit si Amara at agad tumayo. "Ay, pasensya na po, Don Severino. May bata lang po kasing nadapa." "Hindi ba mas mahalaga ang picture para makita ng lahat na kasama ka sa natulungan?" Saglit siyang natigilan. Iniisip kung biro ba iyon o pagsusubok. Pero nang makita niyang seryoso ang mukha ng matanda, mahinahong siyang sumagot. "Hindi naman po ako ang dapat makita. Ang mahalaga, may magamit ang mga bata bukas." Matagal siyang tinitigan ni Don Severino. Sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, bahagya itong ngumiti. Mabuti, may natitira palang taong hindi lahat kailangang ipakita. Mula noon, naging madalas ang pagbisita ng foundation sa paaralan. Sa bawat pagbalik ni Don Severino, hinahanap ng mata niya si Amara. Noong una, tungkol lang sa pangangailangan ng mga bata ang kanilang usapan. Ilang bag ang kulang, ilang estudyante ang walang sapatos, ilang pamilya ang kailangang tulungan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalim ang usapan nila. Isang gabi matapos ang isang feeding program, naabutan ni Don Severino si Amara na naglalakad pa uwi habang may bitbit na kahon ng lumang libro. "Sumakay ka na, ihahatid kita,"
Sabi ng matanda mula sa loob ng kotse. "Wag na po, Don Severino. Malapit lang naman po." "Madilim na. Sanay na po ako." Hindi ibig sabihin na sanay ka, tama na. Walang nagawa si Amara kundi sumakay. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang siya. Si Don Severino naman ay nakatingin sa labas. "May asawa ka na?" Biglang tanong nito. Nabilaw kan sa sariling laway. "Wala po." "Bakit?" Napatawa siyang ng mahina. "Baka po walang may gusto sa guro na laging pagod." Hindi yon dahilan. Minsan, ang mga taong laging pagod ang pinakatapat magmahal kasi alam nila ang halaga ng pahinga. Hindi alam ni Amara kung ano ang isasagot. Mula noon, may kakaibang bigat na ang bawat tingin ni Don Severino. Hindi iyon mapang-angkin, hindi rin iyon bastos. Para iyong tingin ng taong matagal nang nawalan ng tahanan at biglang nakakita ng ilaw sa malayong bintana. Marami ang hindi nanibala nang kumalat ang balitang nililigawan ni Don Severino si Amara. May mga kapitbahay na natuwa, may mga inggit, at may mga nagbulungan. May nagsabing swerte raw si Amara dahil yayaman na siya. May nagsabi namang kawawa raw si Don Severino dahil baka ginagamit lang siya ng dalaga. Pero ang pinakamalakas na pagtututol ay nanggaling sa sariling pamilya ni Don Severino. Sa unang pagdating ni Amara sa mansyon ng mga Alcantara, sinalubong siya ng matataas na pader, marmol na sahig at mga matang mapanghusga. Naroon si Isandro Alcantara, pamangkin ni Don Severino, lalaking laging nakasuot ng mamahaling polo at relo, ngunit malamig ang ngiti. Naroon din si Felicidad Monteverde, pinsan ni Don Severino, isang babaeng mahilig sa alahas at mas mahilig sa chismis, at sa tabi nila ay si Attorney Beltran Rivas, abogadong matagal nang humahawak sa ilang dokumento ng pamilya. "So, ikaw si Amara?" sabi ni Felicidad habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Mas simple ka pala sa personal." "Magandang gabi po," magalang na bati ni Amara. Napangisi si Isandro. "Tito, sigurado ka ba? Baka naman nadala ka lang ng awa. Ibang usapan ng charity sa kasal." Namlamig ang kamay ni Amara. Pero bago siya makapagsalita, mahigpit na hinawakan ni Don Severino ang kanyang kamay. "Hindi ako humihingi ng permiso, Isandro. Ipinapakilala ko ang babaeng pakakasalan ko." Tumahimik ang sala, ngunit hindi tumigil ang pangmamaliit. Sa mga sumunod na buwan, bawat hapunan sa mansyon ay parang paglilitis. Kapag nagsalita si Amara, may tatawa. Kapag nanahimik siya, sasabihing walang alam. Kapag tumulong siya sa kusina, sasabihing bagay sa kanya ang pagiging katulong. Kapag sumama siya sa business dinner, sasabihing nagpapanggap siyang alta. Isang gabi habang nasa hapag ng kainan, sinadya ni Felicidad na banggitin ang nakaraan ni Amara. "Amara, totoo bang ang bahay ninyo sa Quezon ay gawa lang ng kahoy?" tanong nito. "Opo," mahinaong sagot niya. "Paano ka kaya masasanay dito? Baka maligaw ka sa dami ng kwarto." Tumawa ang ilan sa bisita. Napayuko si Amara. Ngunit si Don Severino ay dahan-dahang nagbaba ng kutsara. "Felicidad, sasabihin kong mas mabuti nang lumaki sa bahay na kahoy pero may respeto, kaysa lumaki sa mansyon pero walang modo." Tumigil ang tawanan, namula si Felicidad sa hiya. Sa kabila ng lahat, pinakasala ni Don Severino si Amara sa isang tahimik na seremonya. Hindi enggrande, hindi punong-puno ng politiko at negosyante. Iilang tao lamang ang inimbitahan. Naroon si Manang Celestina, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Alcantara ng mahigit 30 taon. Naroon din si Rubenyo, ang driver na tahimik ngulit tapat. At si Tasio, ang hardinerong mas madalas kausap ang mga halaman kaysa tao, ngulit laging may malasakit kay Amara. Pagkatapos ng kasal, hindi naging perpekto ang buhay ni Amara sa mansyon, pero naging totoo ang pagmamahal ni Don Severino. Tuwing gabi, sabay silang umiinom ng tsaa sa veranda. Ikinikwento ni Don Severino ang kanyang kabataan, ang mga pagkakamali niyang bilang ata at ang lungkot na tagal niyang kinimkim. "Amara," minsan sabi niya habang nakatingin sa madilim na hardin, "hindi ako mabuting tao sa lahat ng panahon." "Wala naman pong taong ganon."
Marami akong pinabayaan. Marami akong hindi naayos. Pero nang dumating ka, parang may huling pagkakataon akong maging tama. Hinawakan ni Amara ang kamay niya. Hindi pa huli ang lahat. Dumaan ang 2 taon. Sa loob ng 2 taong iyon, natutunan ni Amara ang tunay na mukha ng yaman. Hindi pala ito laging masaya. Minsan, mas marami itong kaaway. Mas maraming mata. Mas maraming kamay na naghihintay kung kailan ka madadapa. Ngunit sa piling ni Don Severino, kinaya niya. Unti-unti rin siyang minahal ng ilang tauhan sa mansyon dahil nakita nilang hindi siya mapagmataas. Isang umaga, habang inaayos ni Amara ang mga lumang litrato sa library, nakaramdam siya ng hilo. Akala niya ay pagod lang. Pero nang maulit iyon kinabukasan, dinala siya ni Don Severino kay Doktora Mireya Santos, isang pribadong doktor ng pamilya. Matapos ang pagsusuri, gumiti si Doktora Mireya. "Congratulations, Amara! Buntis ka!" Parang tumigil ang mundo. Napahawak si Amara sa bibig, habang si Don Severino naman ay nakaupo lamang, hindi makapaniwala. Ilang segundo siyang tahimik bago bumagsak ang luha sa kanyang pisigi. "Severino," bulbul ni Amara. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ng kanyang asawa. Nanginginig ang boses nito habang nagsasalita. "Akala ko, hindi ko na mararanasan itong magkabata." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila luminaw ang mukha ni Don Severino. Nagpagawa siya ng maliit na nursery sa silid na dating sarado. Bumili siya ng mga librong pambata. Minsan, nahuhuli siya ni Amara na nakatayo sa harap ng crib kahit wala pa namang sanggol. Ngunit kasabay ng saya ay dumating ang takot. Lumala ang sakit sa puso ni Don Severino. Madalas na siyang hingalin. Minsan ay nanginginig ang kamay at may mga gabing bigla siyang napapaupo dahil sa paninikip ng dibdib. Pinagsabihan siya ni Dr. Mireya na magpahinga, umiwas sa stress at huwag basta iinom ng kahit anong gamot na hindi niya inireseta. Pero kung may natuwa sa pagbubuntis ni Amara, mayroon ding lalong nagalit. "Buntis?" Singal ni Isandro nang malaman ng balita. "Imposible." "Bakit imposible?" Tanong ni Don Severino. "Tito, sa edad mo, hindi ba dapat siguraduhin muna natin kung kanino talaga iyan?" Tumayo si Amara mula sa sofa, nanlalambot sa insulto. "Isandro," mariing sabi ni Don Severino, "isa pang salita laban sa asawa ko, palalayasin kita sa bahay na ito." Ngunit hindi tumigil si Isandro. Sa likod ng mga ngiti, nagkalat siya ng bulong. Sabi niya, hindi raw kay Don Severino ang bata. Sabi niya pinakasalan lang daw ni Amara ang matanda para agawin ang mana. Si Felicidad naman ay palihim na tinatawagan ng mga kaibigan sa alta sosyedad upang pagtawanan ang probinsyanang buntis sa milyonaryo. Si Attorney Beltran na mas tahimik ngunit mas mapanganib ay nagsimulang magtanong tungkol sa mga papeles ng ari-arian. "Don Severino," sabi nito isang hapon sa opisina, "dapat ayusin na natin ang estate planning para maiwasan ng gulo." "Tama," sagot ni Don Severino. "Kaya nga ikaw ang una kong tatanggalin kung mapapatunayan kong may kinakampihan ka." Napalunok si Beltran. Hindi niya alam na matagal nang may kutob si Don Severino. Habang lumilipas ang mga buwan ng pagbubuntis ni Amara, lalong bumibigat ang hangin sa mansyon. Si Manang Celestina ang laging nagdadala ng pagkain niya upang masigurong ligtas ito. Si Rubenio ang lihim na sumusundo sa doktor kapag hindi maganda ang pakiramdam ni Don Severino. Si Tasio naman ay madalas makita ng mga lalaking hindi niya kilala na palihim na pumapasok sa likod ng property para makipagkita kay Isandro. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan, kumukulog sa labas at halos patay sindi ang ilaw sa lumang mansyon. Si Amara ay nasa 5 buwan ng pagbubuntis, nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang shawl ni Don Severino. Kanina pa ito masama ang pakiramdam. "Severino, tatawagin ko si Dr. Mireya," nag-aalalang sabi niya. Hinawakan siya ng asawa sa pulso. Mahina ang kamay nito pero mariin. "Wag muna, makinig ka sakin." Nakabahan si Amara. "Ano ba ang nangyayari?" Tumitig si Don Severino sa kanya. Ang mukha nito ay pagod, ngunit malinaw ang mga mata. Parang matagal niyang pinaghandaan ang sandaling iyon. "Amara,
Kapag may nangyari sa akin, huwag kang magtitiwala kahit kanino sa pamilya ko. Huwag mong sabihin yan, gagaling ka. Makinig ka, putol niya, halos pabulong. May mga bagay akong inayos, may mga taong hindi dapat manalo at may katotohanang kailangan mong makita sa tamang sandali. Umiiyak na si Amara. Anong katotohanan? Huminga ng malalim si Don Severino, pinipilit labanan ang sakit sa dibdib. Kapag nanganak ka, huminto siya, napikit sa kirot. Hukayin mo ako. Nanigas si Amara. Ano? Hukayin mo ako kapag nanganak ka. Ulit niya, mas mahina ngunit mas malinaw. Nasa linggaman ang magliligtas sa inyong mag-ina. Severino, natatakot ako. Bakit mo sinasabi ito? May luha sa gilid ng mata ng matanda. Dahil mahal ko kayo, dahil alam kong hindi sila titigil, at dahil kapag wala na ako, gagawin nila ang lahat para palabasin kang sinungaling. Bigla siyang napahawak sa dibdib, napatayo si Amara at sumigaw, Manang Celestina, Rubenyo, tulong! Nagmamadaling pumasok si Manang Celestina, kasunod si Rubenyo. Tumakbo si Tasio papunta sa gate upang tawagin ang doktor. Nguit bago pa dumating si Dr. Mireya, hawak ni Don Severino ang kamay ni Amara at pilit itong nginiti. Pangako, bulong niya. Pangako, umiiyak na si Amara, pero wag mo akong iiwan. Tumingin si Don Severino sa tiyan niya, pagkatapos sa mukha niya. Mahal ko kayo. Iyon ang huling malinaw na salita na narinig ni Amara. Kinabukasan, bumalot sa mansyon ang lamayan na mas malamig pa kaysa ulan ng gabing iyon. Maraming tao ang dumating, mga negosyante, politiko, dating kaibigan at mga taong nakinabang sa pangalan ni Don Severino. Ngulit sa gitna ng bulaklak at dasal, ramdam ni Amara na hindi lahat ay nagdadalamhati. Sa isang sulok, narinig ni Felicidad na bumubulong kay Isandro, ngayon natin dapat bilisan habang mahina pa siya. Sumagot si Isandro ng malamig, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal, lalabas din ang tunay na kulay ng babaeng iyan. Gusto silang harapin ni Amara, gurit nang hawakan niya ang kanyang tiyan, naalala niya ang bilin ni Don Severino. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang protektahan ang anak nila. Pagkalibing ni Don Severino, hindi pa natutuyo ang lupa sa puntod, ay nagsimula na ang pagbabago sa mansyon. Ang silid nilang mag-asawa ay ipinalilipat kay Isandro sa palusot na kailangan daw ayusin ang mga gamit ng namatay. Si Amara naman ay pinatira sa maliit na kwarto sa likod, malapit sa lumang bodega. Pansamantala lang ito, sabi ni Felicitas, may peking lambing sa boses. Para tahimik ka, buntis ka pa naman. Alam ni Amara na kasinungalingan niyon. Sa unang gabi niya sa maliit na kwarto, umupo siya sa kama habang hawak ang lumang panyo ni Don Severino. Wala na ang dating init ng kanilang silid. Wala na ang tunog ng paghinga ng asawa sa tabi niya. Wala na ang kamay na humahawak sa kanya kapag natatakot siya. Ngunit sa gitna ng dilim, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napahawak si Amara sa tiyan niya. Tumulo ang luha niya. Pero hindi na iyon tulad ng dati. May takot pa rin, oo. May lungkot pa rin. Pero sa ilalim noon, may maliit na apoy na nagsisimulang mabuhay. Anak, bulong niya, hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung sino ang kakampi natin. Pero pangako, hindi ko hahayaang burahin nila ang pangalan ng ama mo. Sa labas ng pinto, tahimik na nakatayo si Manang Celestina. May dalang mainit na gatas. Narinig niya ang sinabi ni Amara. Pinunasan ng matanda ang luha sa kanyang pisngi bago marahang kumatok. Senyora Amara, sabi niya, hindi kayo nag-iisa. Binuksan ni Amara ang pinto. Sa likod ni Manang Celestina, naroon si Rubenyo at si Tasio. Wala silang bitbit na yaman, wala silang kapangyarihan, pero sa gabing iyon, dala nila ang unang tanda na may mga taong hindi mabibili ng pera. At sa malayong bahagi ng sementeryo, tahimik na nakahimlay ang puntod ni Don Severino Alcantara o iyon ang akala ng lahat. Sa ilalim ng lupa, naghihintay ang isang lihim na hindi pa handang mabunyag. 5 buwan pa ang kailangang tiisin ni Amara bago niya sundin ang huling habilin ng lalaking minahal niya. 5 buwan ng pangaapi, paninira at takot.
Ngulit hindi alam ng mga kaaway niya. Sa bawat araw na pinahihirapan nila siya, mas lalo nilang pinapalakas ang babaeng minsan nilang inakalang madaling durugin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na inilalagay ninyo sa comment, parang kasama rin kayo sa paglalakbay ni Amara. Sa bawat gabing wala siyang tulog, sa bawat luhang pinipigilan niya, at sa bawat araw na kailangan niyang maging matatag kahit ang buong mundo ay tila laban sa kanya. Mula nang mailipat si Amara sa maliit na silid sa likod ng mansyon, nagbago ang lahat sa buhay niya. Dati, kahit puno ng mapanghusgang tingin ng bahay ng mga Alcantara, may isang silid siyang inuuwian kung saan naroon ang init ng asawa niyang si Don Severino. May veranda silang pinagtatambayan sa gabi. May lumang silyang inuupuan ng matanda habang pinakikinggan ang mga kwento niya tungkol sa mga estudyante sa Quezon. At may katahimikan na kahit paano ay nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngayon, ang tanging kasama niya sa kwarto ay ang lumang aparador na may amoy amag, isang makinit na kama at bintanang tanawang likod ng kusina. Kapag madaling araw, naririnig niya ang kalansing ng mga pinggan at ang bulong-bulong ng mga kasambahay na natatakot nang lumapit sa kanya. Hindi dahil galit sila kay Amara, kung hindi dahil alam nilang may mga matang nakabantay. Si Isandro Alcantara ang unti-unting kumikilos parang siya na ang tunay na Panginoon ng mansyon. Nakaupo na siya sa dating opisina ni Don Severino, ginagamit ang paboritong fountain pen ng tiyuhin niya at ipinapapatawag ang mga katiwala para bang matagal nang may karapatan sa lahat. Tuwing dumadaan si Amara sa palisyo, hindi niya pinalalampasan ang pagkakataong iparamdam na wala na ang taong dating pumuprotekta sa kanya. "Kamusta ang tulog mo sa likod, Amara?" Minsang tanong ni Isandro habang hawak ng kape. "Bagay ba sa'yo? Mas malapit sa dati mong buhay, di ba?" Hindi siya sinagot ni Amara. Hinawakan niya lamang ang kanyang tiyan at nagpatuloy sa paglalakbay. Napangisi si Isandro. "Tahimik ka ngayon, pero paglabas ng batang yan, malalaman din ng lahat kung kanino talaga iyan." Tumigil si Amara. Hindi dahil natakot, kung hindi dahil naramdaman niyang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Para bang pinapaalala niyang huminga. Dahan-dahan siyang lumingon. "Kahit anong sabihin mo, Isandro, hindi mababago ng kasinungalingan mo ang katotohanan." Sandaling nawala ang ngisi ni Isandro. Hindi niya inaasahang makakasagot pa si Amara. Ngulit bago pa siya makapagsalita, dumating si Felicitas Monteverde mula sa hagdan, suot ang mamahaling bestida at pabango na nauuna pang dumating kaysa sa kanyang presensya. "Katotohanan?" sabat ni Felicitas. Ang katotohanan, hiha. Maraming nagtataka kung paano nabuntis ang isang babaeng katulad mo sa isang matandang halos araw-araw nang may iniinom na gamot. "Kayo lang ang nagtataka," mahinang sagot ni Amara. "Dahil kayo lang ang may gustong hindi iyon paniwalaan." Lumapit si Felicitas at ngumiti ng manipis. "Ingat ka sa pananalita mo. Wala na si Severino para saluhin ka." Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi dahil totoo na wala na si Don Severino, kundi dahil araw-araw itong ginagamit ng mga tao upang durugin siya. Ngunit hindi alam ni na Felicitas at Isandro, hindi rin tuluyang nag-iita si Amara. Sa bawat gabing iniiyakan niya ang alaala ng asawa, may tahimik na kumakatok sa kanyang pinto. Si Manang Celestina, bitbit ang mainit na gatas, nilagang saba o sopas na walang halong kahina-hinala. "Senyora," bulong ng matanda isang gabi, "huwag po kayong basta kakain ng ipinapadala galing sa main kitchen kapag hindi dumaan sa akin." Napatingin si Amara. "Bakit, Manang?" Saglit na nag-atubili si Manang Celestina. Tinignan muna nito ang pasilya bago pumasok at isinara ang pinto. "May bagong tauhan sa kusina. Hindi ko kilala. Sabi ni Sir Isandro, siya raw muna ang mag-aasikaso sa mga gamot at pagkain ninyo." Nanlamig ang batok ni Amara. "Gamot? Opo, kanina po may iniwan siyang bote ng prenatal vitamin sa tray ninyo, pero hindi po iyon ang binili ni Doktora Mireya." Kinuha ni Manang Celestina mula sa bulsa ng apron ang maliit na bote at iniabot kay Amara. Walang label ang takip at kahit kamukha nitong dating vitamins niya, may kakaibang amoy kapag binuksan. "Hindi ko po alam kung ano ito," sabi ng matanda, nanginginig ang boses. "Pero simula ngayon, ako na po ang kukuha ng gamot ninyo sa klinik. Huwag po kayong magtitiwala."
Naupo si Amara sa kama, halos manlambot. Sa unang pagkakataon, naisip niyang hindi lang siya sinisira. Hindi lang siya gustong palayasin. Baka pati ang anak niya ay nasa panganib. Kinabukasan, palihim siyang pinasakay ni Rubenyo sa lumang sasakyan ng mansyon. Hindi nila ginamit ang pangunahing gate. Sa halip, dumaan sila sa maliit na daan malapit sa greenhouse na madalas gamitin ni Tasyo kapag kumukuha ng abono sa labas. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Amara, nakatakip ang shawl sa mukha para hindi siya madaling makilala. "Sa kakilala ninyo, senyora," sagot ni Rubenyo habang nakatingin sa rearview mirror. "Si Ma'am Liora Benavides po. Sinabi ninyo noon na midwife siya at kaibigan ninyo sa Quezon." Napahawak si Amara sa dibdib. "Paano mo nalaman?" "Isinulat ninyo po ang pangalan niya sa isang lumang notebook sa library. Nakita ni Sir Don Severino noon. Bago siya pumanaw, kinausap niya ako. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, kung hindi naligtas si senyora sa bahay, hanapin ko raw si Liora." Napatakip si Amara sa bibig. Kahit wala na si Don Severino, parang may mga bakas pa rin ang pagmamahal nito sa mga taong iniwan niyang magbabantay. Nasa maliit na klinik sa gilid ng palengke si Liora Benavides nang dumating sila. Bata pa ito, may payak na anyo, nakatali ang buhok, at may mga mata ng taong sanay makakita ng hirap ngunit hindi nawawala ng malasakit. Nang makita niya si Amara, agad siyang lumapit at yunakap ito. "Amara, Diyos ko, ang payat mo. Anong ginagawa nila sa'yo?" Doon bumigay ang dibdib ni Amara. Hindi siya humagulgol ng malakas, ngunit tuloy-tuloy ang luha niya habang ikinikwento ang mga pangyayari. Ang huling bili ni Don Severino, ang paglipat sa kanya sa likod ng mansyon, ang pang-iinsulto at ang gamot na kahina-hinala. Sinuri ni Liora ang bote. Kumunot ang noo nito. "Hindi ito prenatal vitamins," sabi niya matapos amuyin at tignan ng laman. "Hindi ako laboratorio, pero may halo itong gamot na maaaring magpahina sa'yo. Hindi man ito direktang makakasama agad sa bata, delikado ito kapag tuloy-tuloy mong iinumin." Napapikit si Amara. "Gusto nilang akong palabasing mahina o baka gusto nilang mawala ang anak ko." Huminga ng malalim si Liora. "Makinig ka sa akin. Mula ngayon, dito ka magpapatingin. Ako ang mag-aayos ng tunay na vitamins mo. Pero kailangan nating mading maingat. Kung diretsahan nating ireklamo sila ngayon, baka ikaw pa ang palabasin nilang baliw o nag-iimbento." "Ganon na nga ang ginagawa nila," mahinang sagot. Sa sumunod na mga linggo, naging lihim na tagpuan ni Amara ang maliit na klinik ni Liora. Minsan si Rubenyo ang naghahatid, minsan naman si Tasyo ang gumagawa ng dahilan sa mga bantay. Sinasabing kailangan niyang magdala ng halaman sa labas, kaya naisabay si Amara. Si Manang Celestina ang nag-iingat ng mga resibo, tunay na gamot at tala ng bawat araw na may kahina-hinalang pagkain o dokumentong ipinapapirma kay Amara. Samantala, lalong nagiging marumi ang laro ni Isandro. Nagbayad siya ng dating katiwala si Omar Dalisay upang magkalat ng kwento sa mga dating tauhan ng estate. Si Omar ay minsang pinaalis ni Don Severino dahil sa pagnanakaw, kaya madali siyang nahikayat ng pera. Sa isang maliit na karinderya, narinig ni Tasyo si Omar na nagsasalita sa dalawang lalaki. "Matagal ko nang alam yan," sabi ni Omar habang tumatawa. "Bago pa namatay si Don Severino, may lalaki nang dumadalaw dyan kay Amara. Baka nga hindi Alcantara ang dinadala niyan." Muntik nang sugurin ni Tasyo si Omar, ngunit pinigilan siya ni Rubenyo. "Hindi pa ngayon," bulong ng driver. "Kapag pumatol tayo ang ialabas na masama. Kailangan natin ng ebidensya." Kaya imbes na makipag-away, tahimik nilang inalam kung sino ang nagbibigay ng pera kay Omar. Si Rubenyo ay may pinsang nagtatrabaho sa bangko, at kahit hindi nito maaaring ilabas ang sensitibong detalye, nabanggit nitong may malalaking depositong pumapasok sa account ni Omar galing sa kumpanyang konektado kay Isandro. Hindi pa iyon sapat para sa kaso, pero sapat para malaman nilang tama ang himala nila. Habang nangyayari ito, si Amara ay unti-unting nagbabago. Noong unang buwan matapos mamatay si Don Severino, halos hindi siya makakain sa lungkot. Madalas siyang nakatitig sa bintana, naghihintay sa yapak na hindi na darating. Ngunit habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan, napalitan ng tahimik na tapang ang panghihina niya. Sa lumang kwarto niya, naglagay siya ng maliit na mesa. Doon niya binuksan ang ilang lumang folders ni Don Severino
na naisalba ni Manang Celestina bago pa ito makuha ni Isandro. May mga pangalan ng empleyado, listahan ng scholarship beneficiaries, lumang sulat sa mga abogado at ilang kopya ng financial reports. Isang gabi, habang binabasa niya ang dokumento tungkol sa Alcantara Foundation, nakita niya ang pangalan ni Gaspar Ilustre, isang notaryong ilang beses binanggit ni Don Severino noon, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Gaspar Ilustre, bulong ni Amara. Kinabukasan, hinanap ni Rubenyo ito. Inabot sila ng ilang araw bago nalaman na si Gaspar ay nakatira na sa isang lumang bahay sa San Pablo, malayo sa ingay ng Maynila. Matanda na ito, may makapal na salamin at hirap ng maglakad. Ngunit nang marinig ang pangalan ni Don Severino, agad nitong pinatuloy si Amara. Akala ko hindi ka na makakarating, sabi ni Gaspar habang nakaupo sa lumang tumba-tumba. Kilala ninyo po ako? Tanong ni Amara. Kilala kita bago ka pa dinala ni Severino sa mansyon. Ikinuwento ka niya. Sabi niya, ikaw ang unang taong hindi natakot sa katahimikan niya. Napuno ng luha ang mata ni Amara. May sinabi po siya bago siya namatay. Sabi niya, hukayin ko raw siya kapag nanganak ako. Hindi nagulat si Gaspar. Iyon ang mas lalong nagpakaba kay Amara. Kung sinabi niya iyon, ibig sabihin handa na siyang ipagkatiwala sa iyo ang lahat kapag dumating ang tamang araw, sagot ng matanda. Ano po ang nasa libingan? Matagal na tumahimik si Gaspar. Hindi ko pwedeng sabihin ng buo hanggat hindi pa naisisilang ang bata. Iyon ang utos niya. Pero may hinanda siyang dokumento. May testamento, may pahayag, at may mga patunay na hindi dapat mapasakamay ng pamilya Alcantara. Bakit kailangan pang itago roon? Dahil ang mga sakim, sabi ni Gaspar, madalas binabantayan ng vault, opisina at bangko, pero bihira nilang isipin na may taong magtatago ng katotohanan sa lugar na kinatatakutan nilang lapitan, sa mismong libingan. Nang bumalik si Amara sa mansyon, iba na ang bigat sa puso niya. Hindi na lamang siyang nagdadalang hati, naghahanda na siya. Araw-araw, kahit mahirap, pinapalakas niya ang sarili. Naglalakad siya sa hardin sa umaga kapag wala pa si Felicidad. Kumakain siya ng pagkaing siguradong galing kay Manang Celestina. Nagpapatingin siya kay Leora tuwing maaari, at gabi-gabi, kinakausap niya ang anak sa kanyang tiyan. Konting tiis na lang anak, bulong niya. Pagdating mo, hindi lang ikaw ang isisilang, pati ang katotohanan. Dumating ang ikalimang buwan mula nang nailibing si Don Severino. Isang madaling araw, habang bumabagyo sa ladas gaya ng gabing namatay ang kanyang asawa, naramdaman ni Amara ang matinding kirot sa puson. Una, inisip niyang paninikip lang, pero nang sumunod ang isa pang sakit na mas malakas, napakapit siya sa gilid ng kama. Manang! Mahinang tawag niya. Mabilis na pumasok si Manang Celestina. Nang nakita ang pawis sa noo ni Amara, nataranta ito. Rubenyo, tawagin si Leora. Manganganak na si Senyora. Hindi sila dinala sa malaking ospital na kontrolado ng mga kakilala ni Isandro. Sa halip, dinala sila sa pribadong birthing clinic ni Leora. Habang nasa sasakyan, hawak ni Amara ang rosaryong iniwan ni Don Severino, nanginginig sa sakit at takot. Kaya mo ito, Senyora, sabi ni Rubenyo mula sa unahan. Malapit na tayo. Sa klinik, nandoon si Leora at ang nurse na Nivara. Isang tahimik ngulit mabilis kumilos na babae. Matagal ang panganganak, halos mawalan ng malay si Amara sa pagod. Ngunit tuwing iisipin niyang hindi niya nakaya, naririnig niya sa isip ang huling salita ni Don Severino. Pangako. Amara, sabi ni Leora habang hawak niya ang kamay niya. Isa pa, para sa anak mo, para sa sarili mo. Sa huling sigaw ni Amara, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa maliit na silid. Lalaki. Malusog, buhay. Nang ipatong ni Leora ang sanggol sa dibdib ni Amara, parang tumigil ang lahat ng sakit. Umiyak siya habang hinahaplos ang maliit na mukha nito. Soren, bulong niya. Soren Alcantara. Ngunit hindi pa man natatapos ang unang oras ng kapayapaan, dumating ang gulo. May dalawang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa klinik kasama ang isang tauhan ni Isandro. May dala silang papel. Court order, sabi ng isa. Kukunin namin ang bata para sa temporary custody ng pamilyang Alcantara.
Tumayo si Liora. Kalokohan! Kakapanganak lang ng ina. Lumapit si Nivara sa pinto upang harangan sila. Wala kayong karapatang pumasok dito. Nanginginig na niyakap ni Amara si Soren. Hindi ninyo siya makukuha. Dumating si Rubenyo kasama si Tasio at sa likod nila ay si Gaspar Ilustre, hawak ang kanyang baston at isang folder. Pekeng order yan, mariing nasabi ni Gaspar. At kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis na hindi bayad ng mga alkantara. Nagkatingin na ng mga lalaki. Hindi nila inaasahan na may abogado o notaryo sa lugar. Napilitan silang umatras, ngunit bago umalis, nag-iwan ng banta ang tauhan ni Isandro. Hindi pa tapos ito. Nang magsara ang pinto, naminginig pa rin si Amara, ngunit habang yakap niya si Soren, unti-unti nang naging malinaw sa kanya ang susunod na hakbang. Tumingin siya kay Gaspar, kay Liora, kay Manang Celestina, kay Rubenyo, kay Tasio at kay Nivara. Lahat sila ay pagod, takot, ngunit handang tumayo sa tabi niya. Panahon na. Mahina ngunit buo ang boses ni Amara. Alam nilang lahat ang ibig niyang sabihin. 5 buwan na ang lumipas mula nang mailibing si Don Severino. Naisilang na si Soren. Natupad na ang unang bahagi ng huling habilin. At ngayon, kahit mahina pa ang katawan ni Amara mula sa panganganak, kahit sariwa pa ang tahi, luha at dugo ng pagiging ina, alam niyang hindi na pwedeng umatras. Sa labas ng klinik, unti-unti nang humuhupa ang ulan. Ngulit sa puso niya, nagsisimula pa lang ang bagyong magbubunyag sa lahat ng itinago ng mga taong sakim. Sa unang pagkakataon mula nang namatay ang asawa, hindi takot ang nangibabaw kay Amara, kundi paghahanda. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat comment ninyo, parang may kandilang nadadagdag sa madilim na gabi ni Amara. Isang gabing hindi lang siya lalaban para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang bagong silang at para sa asawang nag-iwan ng habilin na tila imposibleng sundin. Hindi pa lubos na nakabangon si Amara mula sa panganganak nang naramdaman niyang wala na silang oras. Sa loob ng maliit na birthing clinic ni Liora Benavides, tahimik na nakahiga si Soren sa kanyang tabi, balot ng puting kumot at mahina ang paghinga niya habang natutulog. Sa labas, humupa na ang ulan, ngunit basa pa rin ang kalsada at mabigat pa rin ang amoy ng gabing dumaan. Ang bawat ilaw sa klinik ay tila naninginig, gaya ng mga taong naroon na alam nilang may mas malaking panganib na naghihintay sa kanila. Nakaupo si Amara sa gilid ng kama, maputla pa ang mukha, nanginginig pa ang mga kamay. Si Liora ay abala sa pag-aayos ng gamit panggamot, ngunit panay ang tingin nito sa kaibigan. Si Manang Celestina naman ay nakabantay sa sanggol, habang sina Rubenyo at Tasio ay nakatayo malapit sa pinto na parang anumang oras ay may maaaring sumugod. Amara, mahinang sabi ni Liora, hindi ka pa pwedeng gumalaw ng malayo, kakapanganak mo pa lang. Tiningnan ni Amara ang anak, saka dahan-dahang hinaplos ang maliit nitong pisngi. Kung hindi ko ito gagawin ngayon, baka hindi na natin magawa kahit kailan. Pero, ang katawan mo. Liora, putol niya, hindi matalim ang boses, ngunit buo. Sinubukan nilang kunin ang anak ko wala pang 1 oras mula nang isilang siya. Kung nagawa nila ito dito, paano pa kapag nalaman nilang hinihintay ako? Napatahimik si Liora. Wala siyang maisagot kasi alam ning tama si Amara. Lumapit si Gaspar Ilustre, hawak ang kanyang baston at ang folder na dala niya kanina. Sa gulang niya, mabagal na ang kilos ng matandang notaryo, ngulit sa gabing iyon, malinaw ang mga mata niya. Senyora Amara, may legal na permiso akong inihanda noon pa. Hindi natin pwedeng basta hukayin ng puntod ni Don Severino. Kahit habilin niya yon, kailangan nating may papel. Pinirmahan nito ng isang opisyal na pinagkakatiwalaan niya bago pa siya pumanaw. Napatingin si Amara sa kanya. Alam niyo po noon pa?
Alam ko lamang na darating ang araw na ito, sabi Gaspar. Pero hindi ko alam kung gaano kalalim ang inilagay ni Severino sa ilalim ng lupa. Iyon ang taning siya lang at isang tao ang nakakaalam. Sino po? Si Orencio Valle. Sabi ni Gaspar, ang funeral director na humawak sa burol at libing. Napaangat ng tingin si Manang Celestina. Si Mang Orencio? Akala ko tahimik lang iyon dahil takot sa mga alkantara. Hindi siya takot, sagot ni Gaspar. Pinatahimik siya ni Don Severino dahil may ipinagkatiwala sa kanya. Tahimik na nakinig si Amara. Sa bawat bagong pangalan, sa bawat bagong detalye, mas lalong lumilinaw sa kanya na ang huling habilin ng asawa ay hindi bunga ng deliryo o takot. Plano ito, maingat, matagal nang pinaghandaan. At kung ganun, ibig sabihin mas malaki ang panganib kaysa sa inaakala niya. Bago sila umaris, binalot ni Liora si Soren sa isang makapal na kumot. Hindi pwedeng iiwan ang bata rito, sabi niya. Kung bumalik ang tauhan ni Isangro, mas delikado. Ako ang bubuhat sa kanya, sabi ni Manang Celestina. Hindi, mahina ngunit mariing sabi ni Amara. Ako ang ina niya, ako ang magdadala sa kanya. Kahit tutulang lahat, walang nakapigil kay Amara. Tinulungan siya ni Liora na makatayo, binalutan ng shawl ang balikat niya at siniguro na hawak niya ng maayos si Soren. Si Rubenyo ang nagdala ng sasakyan sa likod ng klinik upang hindi sila makita sa kalsada. Sumakay sila ng walang ingay. Si Rubenyo sa manibela, si Tasio sa harap, si Amara at Manang Celestina sa likod kasama si Soren, habang sina Liora at Gaspar ay sumunod sa isa pang maliit na kotse na hiniram sa kaibigan ni Liora. Habang bumibiyahe sila patungo sa lumang sementeryo kung saan nakalibing si Don Severino, madilim ang panigid, basang-basa ang mga dahon sa gilid ng daan at ang ilaw ng sasakyan ang tanging humihiwa sa gabing tahimik. Hindi nagsasalita si Amara. Nakatingin lang siya sa sanggol na natutulog sa kanyang bisik. Sa isip niya, bumabalik ang huling gabi ni Don Severino. Ang malamig nitong kamay, ang ulan, ang boses nitong halos pabulong. Hukayin mo ako kapag nanganak ka. Noong unang marinig niya iyon, inakala niyang baka dahil sa sakit ay kung ano na lamang ang nasabi ng asawa. Ngunit ngayong papunta na siya sa libingan, naramdaman niyang ang pangungusap na iyon ay hindi sumpa. Isa itong susi. Pagdating nila sa sementeryo, sinalubong sila ng amoy ng basang lupa at kandilang nauupos sa malalayong puntod. Naroon na si Orencio Valle, isang payat at tahimik na lalaking nasa 50 anyadad, suot ang kapote at hawak ang lumang flashlight. Kasama niya ang 2 tauhang mukhang kabado ngunit handang tumulong. Senyora Amara, bati ni Orencio, yumuko ng kaunti. Pinatawad na sana ako ng Diyos sa gagawin natin ngayong gabi. Kung ito po ang habilin ng asawa ko, hindi ito paglalapastangan, paghahanap ito ng katotohanan. Tumingin si Orencio kay Gaspar. Ipinakita ng notaryo ang permit at ilang dokumento. Nang masigurong maayos ang lahat, lumapit sila sa puntod ni Don Severino. Nang makita ang pangalan ng asawa sa lapida, parang muling bumuka ang sugat sa dibdib niya. Severino Alcantara, minamahal na asawa, tapat na ama sa puso. Tahimik siyang napaluhod sa harap ng puntod, yakap si Soren. Hindi niya napigilang humugulgol, ngunit pinilit niyang huwag magtagal sa lungkot. Severino, nandito na kami. Nanganak na. Buhay ang anak natin. Sana tama ang ginagawa ko. Lumapit si Liora at hinawakan ng balikat niya. Amara, kailangan na. Tumanggo si Amara. Nagsimula ang paghuhukay. Sa bawat bagsak ng pala, kumikirot ang dibdib ni Amara. Parang bawat hukay sa lupa ay hukay din sa alaala niya. Si Tasio, Rubenyo at ang 2 tauhan ni Orencio ang nagtulungan. Si Gaspar ay tahimik na nakamasid, habang si Manang Celestina ay umiiyak ng walang ingay. Maging si Liora ay nakabantay kay Amara, handang alalayan siya kung manghina. Lumipas ang mahigit 1 oras. Nang masilip na ang takip ng sementong libingan, mas bumilis ang kabog ng kabog ni Amara. Inangat nila ito ng maingat. Sumunod ang kabaong. Itim, makintab pa rin sa kabila ng 5 buwang pagkalalibing. Napahigpit ng ayakap ni Amara si Soren. Bubuksan na po, sabi ni Orencio. Walang nagsalita. Maging ang hangin ay tila huminto. Nang mahinahing buksan ng kabaong, isang malakas na singhap ang narinig mula kay Manang Celestina.
Si Tasio ay napaatras. Si Rubenyo ay napamura sa gulat, ngunit agad tinakpan ng bibig. Si Liora ay nakatingin kay Gaspar at si Amara ay parang nawalan ng lakas sa tuhod. Walang bangkay sa loob. Wala roon si Don Severino. Halip, may nakalagay na sealed metal case, isang lumang rosaryong kilang-kilala ni Amara dahil yun ang hawak ni Don Severino tuwing gabi, at isang sobre na may sulat kamay ng asawa. Para kay Amara at sa anak nating si Soren. Nanlamig ang mukha ni Amara. Nasaan siya? Bulong niya. Nasaan ang asawa ko? Lumapit si Orencio, nanginginig ang kamay. Senyora Amara, patawarin niya ako. Utos ito ni Don Severino bago siya mamatay. Ang tunay niyang labi ay nasa private crypt sa lumang chapel ng pamilya, hindi rito. Bakit? Nanginginig na tanong ni Amara. Bakit ninyo ginawa iyon? Si Gaspar ang sumagot. Dahil may dahilan siyang maniwala na may magtatangkang burahin ang ebidensya ng tunay na nangyari sa kanya. Kung nakuha ng mga kalaban niyang katawan, mawawala ang patunay. Parang umiikot ang paligid kay Amara. Mabilis siyang inalayanan ni Liora. Umupo ka muna, sabi nito. Huminga ka, ngunit umiling si Amara. Basahin natin. Binuksan ni Gaspar ang sobre, ngunit ibinigay niya ito kay Amara. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Nabasa niya ang sulat ni Don Severino at bawat salita ay parang boses nitong bumabalik mula sa hukay. Amara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ligtas mong nailuwal ang ating anak. Patawarin mo ako kung kailangan kong dalhin ka sa ganitong klase ng paghihirap. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat habang buhay pa ako dahil ayokong madamay ka agad. Alam kong may nagmamanman. Alam kong may mga taong naghihintay na mawala ako para agawin ang lahat sa inyo. Hindi ako nagpakalibing dito. Ang katawan ko ay itinago sa lugar na alam lamang ni Orencio at Gaspar upang mapanatili ang ebidensya. Nasa metal case ang tunay na testamento, ang video kong pahayag, mga medical findings, at mga dokumentong magpapatunay na ikaw at ang anak natin ang dapat protektahan. Huwag kang matakot. Ang libingan kong ito ay hindi wakas. Ito ang simula ng laban mo. Hindi na natapos ni Amara ang pagbabasa ng walang luha, ngunit ibang klase na ang luhang iyon. Hindi na lamang sakit, may galit, may panghihinayang, may lakas. Binuksan ni Gaspar ang metal case gamit ang susi na matagal niyang itinago sa loob ng kanyang baston. Sa loob ay may makapal na envelope, USB drive, ilang medical documents, bank transfer records, notarized will, at isang maliit na memory card na nakabalot sa plastic. Dito nakasalalay ang lahat, sabi ni Gaspar. Dinala nila ang laman ng case sa maliit na covered area sa sementeryo, kung saan may portable player na dala ni Orencio. Nang isaksak ang USB, lumitaw sa screen ang mukha ni Don Severino. Payat na siya sa video, halatang may karamdaman, ngunit matagag ang kanyang boses. Kung pinapanood mo ito, Amara, sabi ng lalaki sa recording, ibig sabihin sinubukan nilang saktan ka, siraan ka o agawin ng anak natin. Patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas ng buhay ako. Pero sana, kahit patay na ako, mailigtas ka ng katotohanang iniwan ko. Napahagulgol si Manang Celestina. Si Rubenyo ay nakayuko, mahigpit ang kamao. Si Tasio naman ay pinupunasan ng luha gamit ang manggas ng damit. Sa video, malinaw na sinabi ni Don Severino na si Amara ang kanyang legal na asawa at ang sanggol na dinadala nito ang kanyang inaasahang tagapagmana. Ipinakita rin niya ang mga dokumento ng fertility treatment na matagal niyang ginawa bago pa nabuntis si Amara, upang patunayan na hindi imposibleng siya ang ama. Binanggit niya rin na may mga taong gumagalaw sa loob ng pamilya, si Isandro, Felicidad at Attorney Beltran, na posibleng magtangkang palabasing walang karapatan si Amara. Ngunit ang mas nagpatahimik sa lahat ay ang sumunod. Kung may mangyari sa akin sa video, sabi ni Don Severino, ipahanap ninyo ang tala ng gamot na ibinigay sa akin sa huling linggo bago ako namatay. May mali sa mga bote, may mali sa mga reseta, at may perang lumabas sa account ng kumpanyang kontrolado ni Isandro papunta sa taong bumili ng gamot na iyon. Napatingin si Amara kay Gaspar. May ebidensya po ba? Tahimik na inilabas ni Gaspar ang bank records. Narito,
Hindi pa kumpleto para sa hatol, pero sapat para buksan ng imbestigasyon. Bago pa sila tuluyang makaalis, may biglang dumating na ilaw ng sasakyan sa entrada ng sementeryo. Sumunod ang tunog ng nagmamadaling yabak. Si Tasyo ang unang nakakita. "Senyora," bulhol ni Tasyo. "Sina Isandro." Dumating si Isandro Alcantara, kasama si Felicidad, Attorney Beltran at dalawang lalaki ni Kapitan Ervido. Galit na galit ang mukha ni Isandro, ngunit sa ilalim ng galit ay halatang may takot. "Ano ang ginagawa ninyo?" sigaw ni Isandro. "Kabaliwan na ito, Amara. Pinahuka mo ang tunbod mang asawa mo? Wala ka na talagang respeto." Humakbang si Amara, yakap pa rin si Soren. Mahina pa siya, maputla pa siya. Ngunit sa gabing iyon, hindi na siya ang babaeng nanginginig sa likod ng mansyon. "Sinunod ko ang habilin ng asawa ko." "Habilin?" Tumawang mapangkot siya si Felicidad. "Wala nang makakasabi niyan. Patay na si Severino." "Hindi siya tahimik gaya ng inaakala ninyo," sagot ni Amara. Ipinakita ni Liora ang video. Nang marinig ang boses ni Don Severino sa player, biglang natigilan si Isandro. Si Felicidad ay napaatras at si Attorney Beltran ay namutla habang pilit inaayos ang salamin niya. Sa video, muling umalingawang ang boses ni Don Severino. Kung naririnig ito ni na Isandro, Felicidad at Beltran, alamin ninyong hindi ninyo malilibing ang katotohanan kasama ko. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Isandro ang unang nakabawi. "Peke iyan. Kayang gawin iyan ngayon. Edited iyan." Lumapit si Gaspar. Itinaas ang permit at notarized documents. Lahat ng ito ay may petsa, pirma at saksi. Kung gusto mong questionin, magkita tayo sa korte. Lumapit naman si Ate Beltran kay Gaspar at bumulong ng may diin. "Matanda ka na, Gaspar. Huwag mong isali ang sarili mo rito." Ngumiting nangapait si Gaspar. "Matanda na nga ako, kaya wala na akong panahon para matakot sa mangnanakaw." Namula sa galit si Beltran. Si Felicitas naman ay nakatingin sa metal keys. Alam ni Amara na gusto nitong agawin iyon, kaya humakbang si Rubenyo at Tasyo sa harap nila. "Subukan niyo lang," sabi ni Rubenyo. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Isandro kay Amara. Wala na ang dating ngising mayabang. Napalitan iyon ng matang galit na galit dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya kontrolado ang nangyayari. "Hindi mo alam ang sinimulan mo," sabi niya. Huminga ng malalim si Amara. "Mali ka, Isandro. Ngayon ko palang nalalaman kung ano ang dapat kong tapusin." Nang gabing iyon, hindi nila ibinalik si Amara sa mansyon. Sa payo ni Gaspar, dinala nila siya at si Soren sa lumang rest house ni Don Severino sa Tagaytay. Isang lugar na hindi hawak ni Isandro at matagal nang nakapangalan sa foundation. Doon muna itinago ang metal case, gumawa ng kopya ng lahat ng dokumento at sinimulan ang paghahanda para dalhin ang usapin sa korte. Pagdating sa rest house, madaling araw na. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakahiga si Amara sa isang malinis na kama na walang takot na may papasok upang agawin ang kanyang anak. Sa tabi niya mahimbing na natutulong si Soren. Sa labas, tanaw ang malamig na hamog ng Tagaytay at ang unti-unting pagliwanag ng langit. Lumapit si Manang Celestina dala ng mainip na tsaa. "Senyora," sabi niya, "kumusta po kayo?" Tumingin si Amara sa anak, pagkatapos ay sa rosaryong nakuha mula sa kabaong ni Don Severino. Hinawakan niya iyon at ipinikit ng mga mata. "Masakit pa rin, pero hindi na ako bulag. Hindi na ako basta aapihin sa dilim." Sa araw na iyon, hindi na bumalik ang kwento sa libingan bilang lugar ng takot. Ang hukay na iyon ang naging simula ng pagbabago. Hawak na ni Amara ang katotohanan. Hawak na niya ang unang sandata upang ipaglaban ang pangalan ni Soren, ang dangal ni Don Severino at ang sariling buhay na matagal sinubukang durugin ng mga taong sakim. At habang sumisikat ang araw sa likod ng mga ulap, tahimik na nangako si Amara sa anak. "Hindi na tayo tatakbo, Soren. Mula ngayon, tayo naman ang lalaban." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat comment ninyo parang may kasama si Amara sa tahimik niyang pagbangon, hindi na sa madilim na libingan, kundi sa malamig na umaga kung saan hawak na niya ang katotohanan, yakap niya ang anak, at unti-unti niyang natutulubang ang babaeng minsang itinulak sa likod ng mansyon ay kaya palang tumayo sa buong mundo. Sa lumang rest house sa Tagaytay nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Amara.
Hindi marangya ang bahay na iyon kumpara sa mansyon ng mga Alcantara, ngunit doon niya unang naramdaman ang kapayapaan na matagal ipinagkait sa kanya. Nasa gilid ito ng tahimik na kalsada, napapaligiran ng mga punong pine at lumang gardin na halatang matagal nang hindi naaalagaan. Sa umaga, pumapasok ang malamig na hangin sa bintana at sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi agad takot ang unang gumigising sa dibdib ni Amara. Nasa tabi niya si Soren, mahimbing na natutulog, minsan ay gumagalaw ang maliliit na daliri na parang may inaabot sa panaginip. Pinagmamasdan siya ni Amara habang hawak ang rosaryong nakuha mula sa kabaong ni Don Severino. Minsan ay sumasagi sa isip niya ang nakaraang gabi, ang bukas na kabaong, ang walang lamang katawan, ang metal case, ang video ng asawa, at ang pamumutla ni na Isandro, Felicitas at Ate Beltran nang marinig ang boses ni Don Severino mula sa recording. Ngunit sa umagang iyon, pinili ni Amara na hindi muna lumubog sa takot. Pinili niyang bumangon. "Magandang umaga anak," bulong niya kay Soren. "Hindi pa tapos ang laban natin, pero ngayon, hindi na tayo walang laban." Sa sala ng rest house, nakahanda na sina Gaspar Ilustre, Liora Benavides, Manang Celestina, Rubenyo at Tasio. Nasa ibabaw ng mesa ang mga dokumentong nakuha mula sa metal case, ang testamento, medical findings, bank transfer records, fertility treatment documents, sulat ni Don Severino at mga kopya ng video message. Tahimik silang lahat, ngulit ramdam ang bigat ng gagawin nila. Unang hakbang, Sabi ni Gaspar habang inaayos ang kanyang salamin, "Ihahain natin sa korte ang petisyon para kilalanin si Soren bilang legal na tagapagmana at ikaw, Amara, bilang pansamantalang tagapamahala ng estate hanggang sa hustong gulang ang bata." "Gaano po katagal yon?" tanong ni Amara. "Hindi mabilis," sagot ni Gaspar. "Lalaban sila, sisiraan ka nila, kukwestiyonin nila ang lahat. Ang video, ang pirma, ang bata, pati ang pagkatao mo." Napayuko si Manang Celestina. Walang awa ang mga taong iyon. Tumango si Amara. "Alam ko, pero hindi na ako magtatago." Tumingin si Liora sa kanya. "Kailangan mong magpahinga pa rin. Bagong panganak ka, Amara." "Magpapahinga ako kapag kaya, pero hindi pwedeng tulog ako habang ginigising nila ang lahat ng kasinungalingan laban sa anak ko." Sa sumunod na mga linggo, nagsimula ang legal na laban. Hindi pa lumalabas sa publiko ang lahat ng detalye tungkol sa libingan ni Don Severino, ngunit sapat na ang naisubmite ni Gaspar upang umikot ang pangalan ni Amara sa mga taong may alam sa mundo ng negosyo at batas. Si Judge Coralia Mendez ang napiling humawak sa unang pagdinig, isang hukom na kilala sa pagiging istrikto, hindi madaling mapasindak at walang pakialam kahit gaano kayaman ang mga humaharap sa kanyang korte. Sa unang araw ng pagdinig, tahimik na pumasok si Amara sa korte, suot ang simpleng puting blouse at itim na palda. Wala siyang alahas maliban sa singsing na bigay ni Don Severino. Bit-bit ni Manang Celestina si Soren habang nasa likod nila sina Liora, Rubenyo, Tasio at Gaspar. Sa kabilang panig, nakaupo sina Isandro at Felicidad, parehong maayos ang bihis, tila sila pa ang inaapi. Nasa tabi nila si Attorney Beltran, matigas ang panga, malamig ang tingin. "Your Honor, ang aming ihaharap ay hindi haka-haka. May legal na marriage certificate, may fertility records, may notarized statement mula mismo kay Don Severino Alcantara at may last will and testament na nilagdan sa harap ng mga saksi bago siya pumanaw." Tiningnan ni Judge Coralia ang magkabilang panig. Dito sa korte, hindi lakas ng boses ang masusunod, ebidensya ang magsasalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara na may pader na hindi agad kayang bilhin ni na Isandro at Felicidad. Habang gumugulong ang kaso, hindi naman tumigil ang paninira. Sa labas ng korte, kumalat ang balitang si Amara raw ay baliw sa lungkot kaya pinahukay ang libingan ng asawa. May ilang online pages na biglang naglabas ng malulupit na headline. "Byuddang probinsyana, pinakialaman ang puntod ng milyonaryong asawa. Mana o kabaliwan? Sanggol na tagapagmana, totoo nga ba?"
Si Felicitas ang nasa likod ng karamihan ng mga iyon. Sa mga salon, charity luncheon at pagtitipon ng mayayaman, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linya. Kawawa si Severino, hindi pa man malamig ang alaala niya, ginamit na ng babaeng iyon. Isipin ninyo, pinahukay ang puntod. Anong klasing asawa ang gagawa niyan? Ngunit hindi alam ni Felicidad, may mga taong tahimik na nagsisimulang magduda. Ilang dati ang kaibigan ni Don Severino ang nakaalala kung gaano nitong mahal si Amara. Ilang empleyado ang nakaalala kung gaano silang pinahirapan ni Isandro noong nabubuhay pa ang tiyuhin. At may ilang reporter na hindi basta naniwala sa bayarang kwento. Sa rest house, nabasa ni Amara ang mga paninira. Una, nasaktan siya. Naninginig ang kamay niya habang hawak ang telepono, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil iniisip niyang paglaki ni Soren, baka mabasa nito lahat ng pangiinsultong iyon. Pwede nating sagutin lahat, sabi ni Liora halatang galit. Pwede nating ilabas ang video ngayon din. Hindi pa. Kapag inilabas natin ng wala sa tamang oras, sasabihin nilang minanipula natin ang publiko. Kailangan munang masecure ang court submission at authenticated copies. Tahimik si Amara. Pagkatapos ay inilapag niya ang telepono. Kung sisiraan nila ko, hayaan muna natin. Pero habang ginagawa nila iyon, aayusin ko ang bagay na tunay na iniwan sa akin ni Severino. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Manang Celestina. Tumingin si Amara sa makapal na folder ng Alcantara Estate. Ang negosyo, ang foundation, ang mga taong naapektuhan ng kasakiman ni Isandro. Hindi inaasahan ng lahat na sa gitna ng kaso, haharapin ni Amara ang pamamahala ng naiwang negosyo ni Don Severino. Ngulit para sa kanya, iyon ang pinakamagandang sagot sa mga nagsasabing pera lang ang habol niya. Hindi niya gugustuhing ubusin ang yaman. Gusto niyang patunayan na may dahilan kung bakit siya pinagkatiwalaan ng asawa. Unang binisita ni Amara ang Alcantara Food Holdings, ang pangunahing kumpanya ni Don Severino. Sa pagdating niya roon, halata ang takot ng mga empleyado. Marami sa kanila ang sanay na sigawan ni Isandro. Ang iba pa ay hindi pa sumasahod ng tama. Ang iba naman ay natanggal sa trabaho ng walang malinaw na dahilan dahil pinalitan ng mga tauhan ni Isandro. Sa accounting office, nakilala ni Amara si Vesper Luna, isang tahimik ngunit matalinong accountant na may maikling buhok at makapal na salamin. Siya ang unang naglakas loob na lumapit kay Amara matapos ang meeting. "Ma'am," mahinang sabi ni Vesper, "may mga dokumento po akong matagal nang gustong ilabas pero natatakot ako." "Tungkol saan?" tanong ni Amara. "Tungkol sa ghost suppliers, delayed wages at mga perang inililipat sa shell companies. Hindi ginawa yun ni Don Severino. Nagsimula po iyon noong mas madalas nang pumirma si Sir Isandro para sa operations." Tinignan ni Amara ang babae. "Bakit ngayon mo sinasabi?" Napayuko si Vesper. "Kasi noong buhay pa si Don Severino, umaasa akong siya mismo ang makakahuli. Pero nang namatay siya, akala ko wala nang lalaban. Nang nakita ko po kayo ngayon, naisip ko, baka meron pa." Hindi agad nagsalita si Amara. Ramdam niya ang bigat ng bawat taong pinatahimik ng takot. Sa puntong iyon, naintindihan niya na ang laban niya ay hindi lang tungkol sa mana. Tungkol din ito sa mga taong matagal nang ginamit at pinagsamantalahan. "Kailangan ko ang tulong mo, Vesper, pero hindi kita pipilitin kung delikado." Huminga ng malalim si Vesper. "Pagod na akong matakot." Sumunod niyang nakausap si Dalmasio Fernan, warehouse supervisor na halos 20 taon ng empleyado ng kumpanya. Matipuno ito, may kulubot na mukha at halatang sanay sa pagod. Ipinakita nito kay Amara ang listahan ng mga manggagawa na hindi nabayaran ng tamang overtime. "Ma'am," sabi ni Dalmasio, "hindi namin alam kung kakampi namin kayo, pero kung tunay kayong asawa ni Don Severino, sana ibalik ninyo ang dating patakaran niya. Noon, kapag nagtrabaho kami, bayad kami. Kapag may nagkasakit, may tulong. Ngayon, puro utos at bawas." Kinabukasan, nagpatawag si Amara ng general meeting. Naroon ang mga department heads, empleyado at ilang tauhang halatang tiktik ni Isandro. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta, ngunit malinaw ang kanyang sinabi.
Simula ngayon, sisimulan natin ang internal audit. Ang delayed wages ay babayaran. Ang scholarship program ng mga anak ng empleyado ay ibabalik. Ang sino mang nagnakaw sa kumpanyang ito, kahit anong apelyido niya, ay haharap sa batas. Nagbulbulang ang mga tao. Ang iba naman ay hindi makapaniwala. Ang iba naman ay napaiyak sa tahimik. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Hindi natuwa si Isandro. Nang malaman niyang pinapasok ni Amara sina Vesper at Dalmasio sa audit team, nagwala siya sa opisina ni Attorney Beltran. Paano nakapasok ang babaeng iyon sa kumpanya? Sigaw niya. Akala ko ba kaya mong pigilan? May temporary recognition ng korte sa authority niya habang dinidinig ang petition. Hindi pa final pero sapat para makakilo siya. Then destroy her publicly, sabi ni Isandro. Ilabas ninyo ang tungkol sa paghukay. Palabasin ninyong baliw siya. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa kanya, mawawala din ang lakas niya. Sinunod iyon ni Felicitas. Mas lumala ang paninira sa social media. May mga edited na litrato ng sementeryo. May mga peking quote mula raw sa mga kapitbahay. May nagpakalat na si Amara raw ay kumagamit ng dasal at pamahiin para makuha ang yaman. Ngunit, dumating ang tamang oras na hinihintay ni Gaspar. Isang umaga, matapos ma-authenticate ang kopya ng video at matanggap ng korte ang dokumento, inilabas nila ang piling bahagi ng pahayag ni Don Severino. Hindi buong ebidensya, hindi lahat ng detalye, ngulit sapat upang marinig ng publiko na mismong si Don Severino ang nagbilin kay Amara. Sa video, payat ngulit malinaw ang mukha ng milyonaryo. Kung may sasabihing kabaliwan ang paghukay sa libingan ko, alalahanin niyo ito. Mas kabaliwan ang hayaang ibaon ang katotohanan dahil lang sa takot sa sasabihin ng tao. Si Amara ang asawa ko, ang anak namin ang tagapagmana ko, at kung kinakailangan niyang buksan ang puntod na iniwan ko, ibig sabihin may mga taong mas marumi pa sa lupa ang kamay. Kumalat ang video, biglang nagbago ang usapan. Ang mga dating nanlalait sa Amara ay nagsimulang magtanong, bakit ganun ang sinabi ni Don Severino? Bakit mukhang takot siya sa sariling pamilya? Bakit pinagtatanggol niya si Amara bago pa siya namatay? Sa mansyon ng mga Alcantara, halos mabasag ni Felicitas ang kopeta sa galit. Pinahiya tayo ng patay. Sigaw niya. Hindi kumikibo si Isandro, ngunit namumula ang mukha niya. Samantala, may isa pang pangyayaring hindi nila inaasahan. Si Omar Dalisay, ang dating katiwalang binayaran upang siraan si Amara, ay biglang nagpakita sa rest house. Basang-basa siya sa ulan, nanginginig at halos hindi makatingin ng diretsyo. Senyora Amara, sabi niya, nakaluhod sa sala, patawarin ninyo ako. Nakatayo si Rubenyo sa likod niya, handang pigilan siya kung may masama itong balak. Anong kailangan mo, Omar? Tanong ni Amara. Ang anak ko po, na aksidente, dinala sa ospital, wala akong pera. Humagulgol siya. Lumapit ako kay Sir Isandro, pero pinalayas niya ako. Sabi niya, wala na raw siyang pakinabang sa akin. Tahimik si Amara. Naroon ang sakit ng lahat ng kasinungalingang ikinalat ni Omar. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa bata, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan sa paghihirap nito. Tinawag niya si Leora. Tulungan natin ang anak niya. Nagulat si Omar. Kahit sinira ko kayo? Tumingin si Amara sa kanya. Hindi ko ginagawa ito para sa'yo. Ginagawa ko ito dahil walang bata ang dapat magbayad sa kasalanan ng ama. Dahil doon, bumigay si Omar. Kinabukasan, humarap si Gaspar at nagbigay ng sworn statement. Inamin niyang binayaran siya ni Isandro upang palabasing may ibang lalaki si Amara. Ibinigay niya rin ang pangalan ng taong nag-abot ng pera at ang lugar kung saan sila nagkita. Hindi pa iyon katapusan ng kaso, pero isa iyon sa unang bitak sa pader ng kasinungalingan. Sumunod na naimbestigahan si Kapitan Ervido dahil sa peking court order na ginamit upang tangkaing kunin si Soren sa klinik. Si Nurse Nivara mismo ang nagbigay ng salaysay kasama ang CCTV footage mula sa clinic hallway. Unti-unting lumawak ang kaso.
Hindi na lamang mana, kundi harassment, falsification, pananakot, at posibleng sabuatan. Sa gitna ng lahat ay natutong mabuhay araw-araw. Hindi siya naging matapang sa paraang hindi na nasasaktan. Sa totoo lang, may mga gabing umiiyak pa rin si Soren kapag tulog na siya. May mga pagkakataong kinakausap niya ang larawan ni Don Severino. Ang hirap pala, bulong niya minsan. Akala ko kapag nakita ko ang ebidensya, madali na. Pero mas mabigat pala kapag ikaw na ang kailangang humarap. Sa gabing iyon, pumasok si Manang Celestina, dala ang kumot ni Soren. Senyora, hindi ninyo kailangang maging bato para masabing malakas kayo. Napatingin si Amara sa matanda. Ang lakas, minsan umiiyak, minsan nanginginig, pero bumabangon pa rin kinabukasan. Yakap ni Amara si Manang Celestina sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang babaeng parehong nawalan, parehong natakot, at parehong piniring manatili. Lumipas ang mga buwan. Hindi pa tapos ang kaso, ngunit nagbago na ang buhay ni Amara. Ang rest house ay naging tahanan ng bagong pamilya. Si Leora ang madalas nagpapatingin kay Soren at kay Amara. Si Rubenyo ang nagbabantay sa biyahe. Si Tasyo ang bumuhay sa hardin, nagtanim ng rosas at halamang gamot. Si Vesper ay naging mahalagang kasama sa pag-aayos ng kumpanya. Si Dalmasyo naman ang tumulong ibalik ang tiwala ng mga manggagawa. Isang hapon, dinala ni Amara si Soren sa hardin. Maliit pa ang bata, ngunit gising na gising ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga dahon. Umupo si Amara sa bangko, hawak ang anak, at naramdaman niya ang katahimikang hindi niya akalaing babalik sa buhay niya. Dumating si Gaspar, dala ang bagong balita. Amara, sabi niya, tinanggap ng korte ang pangunahing ebidensya. May formal investigation na rin sa medical records ni Don Severino. Napapikit si Amara. Ibig sabihin? Ibig sabihin, sagot ni Gaspar, hindi na nila ito basta matatakpan. Hindi siya nagdiwang, hindi siya tumalon sa tuwa. Tumingin lamang siya kay Soren saka sa malayong ulap sa ibabaw ng tagtayay. Severino, bulong niya, unti-unti na. Sa isang banda, sa mansyon ng mga Alcantara, nagsisimula ng magkawatak-watak ang mga dating magkakasabwat. Si Felicidad ay sinisisi si Isandro. Si Isandro ay sinisisi si Beltran. Si Beltran naman ay palihim ng nagtatago ng sarili niyang kopya ng mga dokumento sakaling kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Ang mga taong dating isa ang layunin sa pagdurog kay Amara ay ngayon ay nagsisimula ng maghila pababa. At si Amara, ang babaeng minsang itinulak sa maliit na kwarto sa likod ng mansyon, ay hindi na bumabalik sa dilim na iyon. Hindi na niya kailangang sumigaw upang marinig. Hindi na niya kailangang magmakaawa upang paniwalaan. Sa bawat dokumentong lumalabas, sa bawat testigong nagsasalita, at sa bawat empleyadong muling nagkakaroon ng pag-asa, unti-unting bumabangon ang pangalan ni Don Severino at ang kinabukasan ni Soren. Ngunit alam ni Amara na may huling laban pang darating. Hindi sapat na manalo sa opinyon ng tao. Kailangan ng hatol, kailangan ng pormal na hustisya. Kailangang mapatunayan hindi lamang na sinira siya, kundi may mas malalim na kasalanang ginawa kalaban sa asawa niya. Kaya nang dumating ang sulat mula sa korte na nagsasabing itinakda na ang huling serye ng pagdinig, hindi natakot si Amara. Hinawak niya si Soren, hinalikan sa noo, at tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sina Manang Celestina, Leora, Rubenyo, Tasyo, Vesper, Dalmasyo, at Gaspar. Handa na ako, sabi niya. At sa unang pagkakataon, hindi iyon salita ng babaeng pinilit lang maging matapang. Iyon ay salita ng babaeng tunay ng bumangon. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Sa bawat comment ninyo parang may saksi sa pagtatapos ng laban ni Amara. Isang laban na nagsimula sa luha, dumaan sa libingan at ngayon ay harap na sa huling pintuan ng hustisya. 2 taon ang lumipas mula nang hukayin ni Amara ang libingang akala ng lahat ay kinaroroonan ni Don Severino Alcantara. 2 taon mula nang matagpuan niya ang metal case, ang sulat, ang video at ang mga ebidensyang nagpatunay na ang huling habilin ng kanyang asawa ay hindi kabaliwan, kundi proteksyon. Sa loob ng 2 taon na yon, hindi naging madali ang buhay niya. May mga gabing paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat sugat ng nakaraan. May mga araw na akala niya ay matatapos na ang kaso, ngunit bigla na namang may bagong mosyon, bagong paninira, bagong pagtatangka ni Isandro, Felicitas at Attorney Beltran na pahabain ang proseso. Ngunit sa loob din ng 2 taon na yon, lumaki si Soren. Hindi na siya ang sanggol na mahimbing na nakabalot sa kumot habang naninginig ang ina sa takot. Isa na siyang batang may bilugang mata, mahilig humawak sa daliri ni Amara at laging tumatawa kapag nakikita si Tasyo na nagdidilig sa hardin. Natuto siyang magsabi ng mama, ng Celes at Bio, ang tawag niya kay Rubenyo. Kapag nakikita niya si Gaspar Ilustre, inaabot niya ang baston nito at tumatawa, habang ang matandang notaryo naman ay kunwaring napapagalitan. "Hindi laruan ang baston ko, Batang Alcantara," sabi ni Gaspar minsan, pero kitang-kita sa ngiti niyang natutuwa siya. Sa rest house sa Tagaytay, hindi man perpekto nakabuo sila ng tahanan. Si Manang Celestina ang parang lola ni Soren. Si Liora Benavides ang madalas sumuri sa kalusugan nito at kay Amara. Si Vesper Luna ang patuloy na tumutulong sa pag-aayos ng negosyo. Si Dalmacio Fernan ang nagsilbing tulay sa mga manggagawa. Si Rubenyo ang nanatiling bantay sa biyahe. At si Tasyo ang nagbuhay sa dating tuyong hardin hanggang sa mapuno ito ng mga bulaklak na minsang gustong itanim ni Don Severino para sa magiging anak nila. Ngulit sa kabila ng tahimik na pag-usad ng buhay, alam ni Amara na hindi pa tapos ang lahat. Hindi sapat na hawak nila ang katotohanan, kailangan itong kilalanin ng batas. Kailangang may hatol, kailangan may pagtatapos. Dumating ang araw ng huling paglilitis sa isang maulap na umaga. Hindi na simpleng pagdinig ang haharapin nila. Matapos ang mahabang investigasyon, pormal nang isinampa ang mga kaso laban kina Isandro Alcantara, Attorney Beltran Livas, Felicitas Monteverde at ilang kasabkomat sa falsification, obstruction of justice, harassment at kaugnay na pananagutan sa pagkamatay ni Don Severino dahil sa maling gamot na ibinigay sa kanya bago siya pumanaw. Hindi tahimik ang labas ng korte. May mga reporter, dating empleyado ng Alcantara Food Holdings, ilang taong natulungan ng foundation at mga usiserong sumusubaybay sa kaso mula pa noong kumalat ang video ni Don Severino. Ngunit hindi na gaya noon ang tingin nila kay Amara. Wala na ang dating mapanghusgang bulong na siya ay babaeng naghahabol sa mana. Sa halip, marami ang tahimik na yumuyuko sa kanya. Ang iba naman ay umiiyak nang makita si Soren na hawak ni Manang Celestina. "Ma'am Amara," tawag ng isang matandang lalaki na dating empleyado ng warehouse. "Salamat po sa hindi ninyong pagbitaw." Ngumiti si Amara, bagamat halata ang bigat sa kanyang mukha. "Hindi po ito laban ko mag-isa." Sa loob ng korte, naroon si Judge Coralia Mendez, nakaupo sa mataas na pwesto, mahigpit ang anyo at matalas ang mga mata. Sa kaliwang bahagi, nakaupo sina Isandro, Felicitas at Attorney Beltran. Malaki ang ipinagbago nila. Si Isandro na dating laging maangas at makinisang bihis ay halatang pumayat, madilim ang ilalim ng kanyang mga mata. Si Felicitas naman ay hindi na kasing ingay tulad noon, bagamat may suot pa rin siyang alahas, hindi na nito natatakpan ang takot sa kanyang mukha. Si Beltran ang pinakatahimik, ngunit ang kanyang malamig na tingin ay may bahid ng pagkataranta. Sa kabilang panig umupo si Amara kasama sina Gaspar, Liora, Vesper, Dalmacio, Rubenyo, Tasyo, Manang Celestina, Dr. Mireya Santos, Nurse Nivara at Orencio Valle. Ang bawat isa sa kanila ay may dinalang piraso ng katotohanan.
Hindi sila makapangyarihan gaya ng mga Alcantara, ngunit sama-sama sila ang naging pader na hindi kayang tibagin ng pera. Unang tinawag si Dr. Mireya Santos. Sa harap ng korte, ipinaliwanag niya ang kondisyon ni Don Severino bago ito pumanaw. May sakit siya sa puso. Sabi ni Doktora Mireya, malinaw ang boses. Ngunit kontrolado ang kanyang kondisyon sa tamang gamot at pahinga. Ang nakita naming kombinasyon ng gamot sa huling linggo bago siya pumanaw ay hindi tugma sa reseta ko. Maaari nitong palalain ang kanyang kondisyon at pabilisin ang atake sa puso. Tumayo si Beltran. Doktora, sinasabi mo bang pinatay ang kliyente ko? Tumingin si Doktora Mireya sa kanya nang hindi natitinag. Sinasabi kong may ibinigay sa kanya na hindi ko inireseta. At ang pagbibigay ng maling gamot sa taong may malubhang sakit sa puso ay maaaring ikamatay niya. Sumunod na tumistigo si Orencio Valle. Nanginginig siya nung una, ngunit nang makita niya si Amara na tahimik na nakatingin sa kanya, tila nagkaroon siya ng lakas. Bago pumanaw si Don Severino, sabi ni Orencio, may bilin siya sa akin. Sinabi niyang kung may mangyari sa kanya, kailangang mapanatili ang tunay niyang labi sa ligtas na lugar. Hindi dahil gusto niyang lokohin ang asawa niya, kundi dahil natatakot siyang may magtatangkang burahin ang ebidensya. Sinunod ko iyon dahil dala niya ang legal na dokumento at saksi si Notaryong Gaspar. Nasaan ang tunay na labi? Tanong ng piskal. Nasa pribadong crypt sa lumang chapel ng pamilya Alcantara, sagot ni Orencio. At doon isinagawa ang karagdagang pagsusuri ng buksan ng investigasyon. Tahimik ang korte. Kahit ang mga reporter ay tila pigil ang hininga. Pagkatapos, inilabas ng piskal ang medical report mula sa tunay na labi ni Don Severino. Ipinakita rito ang bakas ng maling kombinasyon ng gamot at ang kaugnayan nito sa mga bote at resibong nakuha mula sa dating tauhan ni Isandro. Sumunod na inilabas ang bank records, mga perang dumaan sa shell company bago napunta sa taang bumili ng mga gamot. Ang mga dokumentong unang hawak ni Vesper Luna ay naging susi upang mapatunayan ang daloy ng pera. Nang tinawag si Vesper sa witness stand, tahimik siyang lumakad, bitbit ang folder na ilang taon niyang itinago dahil sa takot. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong ni Beltran, pilit siyang pinapahina. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi noong buhay pa si Don Severino? Huminga ng malalim si Vesper. Dahil natakot ako. Dahil may anak akong pinapakain. Dahil araw-araw kaming pinapaalalahanan na kapag nagsalita kami, mawawalan kami ng trabaho. Pero ang pagiging takot noon ay hindi dahilan para manahimik habang buhay. Napalunok si Beltran. Walang maisagot ang ilang tao sa loob ng korte. Sunod na tumistigo si Omar Dalisay. Hindi na siya ang lalaking nagyayabang sa karinderya na binayaran para siraan si Amara. Ngayon, nakayuko siya, nanginginig ang boses. Inamin kong nagsinungaling ako. Pinabayaran ako para sabihing may ibang lalaki si Senyora Amara. Wala po akong nakita. Wala po akong alam. Ginawa ko lang dahil kailangan ko ng pera. Pero nung ako ang nangangailangan, hindi ako tinulungan ng taong nagbayad sa akin. Si Senyora Amara pa ang tumulong sa anak ko. Napatingin si Isandro sa kanya na parang gusto niyang lamunin ng buhay, ngunit hindi na umatras si Omar. Ang huling pinanood sa korte ay ang buong video message ni Don Severino. Hindi na putol, hindi na piling bahagi. Buo itong ipinalabas mula sa kanyang paghihingi ng tawad kay Amara hanggang sa kanyang malinaw na pahayag tungkol sa mga taong kinatatakutan niya. Sa screen, payat na payat si Don Severino, ngunit malinaw ang boses. Amara, kung umabot ka sa araw na ito, ibig sabihin naging mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Huwag mong hayaang sabihin nilang pera ang ipinaglaban mo. Ang ipinaglaban mo ay ang karapatan ng anak natin na mabuhay ng hindi natatapakan at ang karapatan kong hindi mailibing ang katotohanan kasama ng katawan ko. Tahimik na tumulo ang luha ni Amara. Sa tabi niya, hinahawakan ni Leora ang kamay niya. Sa pagpapatuloy ng video, binanggit ni Don Severino sina Isandro, Felicitas at Beltran. Hindi niya sila hinutuyan ng walang ebidensya. Ngunit malinaw niyang sinabi ang mga hinala niya, ang mga dokumentong iniwan niya at ang takot niya na baka magamit nila ang kamatayan niya upang agawin ang lahat. Nang natapos ang video, walang sumigaw sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ng mga testimonya, pinayagang si Amara na magsalita. Tumayo siya.
hindi na nanginginig tulad ng dati. Suot pa rin niya ang singsing ni Don Severino, ngungit sa kanyang mga mata, hindi na lamang siyang byuda. Isa siyang anak, leader, at babaeng dumaan sa apoy ngunit hindi natupog. Tumingin si Judge Coralia, pagkatapos sa mga taong naroon. Hindi ko gustong hukayin ang libingan ng asawa ko, simula niya. Walang asawang gustong buksan muli ang sugat ng paglilibing. Nung gabing ginawa ko iyon, bagong panganak ako. Mahina ang katawan ko. Takot ako. Pero mas natakot ako na paglaki ng anak ko ang maririnig niya ay kasinungalingan tungkol sa kanyang ina't asawa. Saglit siyang huminto. Tumingin siya kay Isandro. Sinabi nila na pera ang habol ko, pero kung pera lang ang habol ko, sana pumirma na ako sa mga dokumentong ibinigay nila. Sana tinanggap ko ang katahimikan kapalit ng komportableng buhay. Pero hindi ko magawa dahil ang katahimikan ko ang magiging kulungan ng anak ko. Namula ang mata ni Felicitas, gumit hindi malinaw kung dahil iyon sa galit o hiya. Tumingin naman si Amara kay Beltran. Ginamit ninyo ang batas para takutin ng walang laban, pero hindi ninyo naintindihan na ang batas, kapag nasa kamay ng tama, kaya ring maging sandata ng naaapi. Sa huli, muli siyang tumingin kay Isandro. Minsan kang itinuring ni Severino na pamilya. Hindi kanya pinabayaan. Binigyan kanya ng pangalan, trabaho, bahay at tiwala. Pero mas pinili mong maniwalang ang dugo ay lisensya para magnakaw. Mali ka. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelido. Nasusukat ito sa kung sino ang nagmamahal ng hindi nangaagaw. Nang maupo si Amara, tahimik na umiiyak si Manang Celestina. Si Rubenio ay nakayuko, pigil ang emosyon. Si Tasio, na bihilang magsalita, ay pabulong na nagsabing, "Narinig ka niya, senyora. Sigurado ako." Ilang linggo pa ang lumipas bago ibinaba ang hatol. Sa panahong iyon, hindi nagdiwang si Amara ng maaga. Umuwi siya sa rest house, inalagaan si Soren, ipinagpatuloy ang trabaho sa kumpanya, at hinayaang ang korte ang magsalita sa tamang panahon. Dumating ang desisyon sa isang maliwanag na umaga. Si Isandro Alcantara ay napatunayang sangkot sa falsification, harassment, obstruction, financial fraud at sa sabwatan na nagresulta sa pagbibigay ng maling gamot kay Don Severino. Hindi man tinawag ng korte na direktang pagpatay ang lahat ng pangyayari dahil sa teknikalidad ng ebidensya, malinaw na kinilala nitong ang kanyang mga kilos ang nagpalala sa kalagayan ng matanda at nagtakip sa katotohanan. Siya ay sinintensyahan ng pagkakakulong at inutusang ibalik ang malaking halagang kinuha mula sa estate. Si Attorney Beltran Rivas ay nawalan ng lisensya bilang abogado at nahatulan sa falsification at obstruction. Si Felicitas Monteverde naman ay nawalan ng anumang karapatan sa ari-arian ng pamilya at inutusang ibalik ang perang natanggap niya mula sa iligal na transaksyon. Si Kapitan Ervido ay tuluyang natanggal sa pwesto at kinasuhan dahil sa peking court order na ginamit upang tangkaing kunin si Soren. Nang marinig ang hatol, hindi sumigaw si Amara. Hindi siya nagdiwang sa harap ng mga kamera. Yumakap lamang siya kay Soren at pumikit. "Tapos na, anak. Hindi lahat ng sakit mawawala agad, pero tapos na ang takot." Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Amara sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi na iyon ang bahay na minsang nagkulong sa kanya sa maliit na kwarto sa likod. Ipinabukas niya ang mga bintana, ipinagawa ang mga sirang bahagi, at ipinalinis ang hardin. Ngulit hindi niya ginawang simbolo ng paghihiganti ang bahay. Ginawa niya itong tahanan at sentro ng bagong simula. Sa tulong ni Vesper at Dalmasio, mas naging maayos ang kumpanya. Nabigyan ng tamang sahod ang mga manggagawa, naibalik ang scholarship ng mga anak ng empleyado at lumawak ang Alcantara Foundation. Ngunit ang pinakamahalagang itinayo ni Amara ay ang Severino Alcantara Center for Widows and Children, isang tahanan at legal aid center para sa mga ina, byuda at batang naaapi ng sariling pamilya. Sa pagbubukas ng center, naroon sina Liora, Nurse Nivara, Manang Celestina, Rubenio, Tasio, Vesper, Dalmasio, Gaspar at Doktora Mireya. May mga babaeng lumapit kay Amara, umiiyak, nagsasabing na yun lang nila naramdaman na may makikinig sa kanila.
Sa bawat yakap na binigay niya, naramdaman ni Amara na ang sakit na minsang muntik siyang lamunin ay may napuntahan palang mabuti. Severino would be proud, sabi ni Gaspar habang nakatanaw sa mga batang naglalaro sa bakuran ng center. Ngumiti si Amara. Sana nga po. Hindi sana, sigurado, sabi ng matanda. 3 taon matapos isilang si Soren, dinala siya ni Amara sa private crypt sa lumang chapel ng pamilyang Alcantara, kung saan naroon ang tunay na labi ni Don Severino. Hindi na ito tulad ng gabing pumunta siya sa sementeryo na puno ng takot at lihim. Ngayon, maliwanag ang umaga. May mga bulaklak sa kanyang kamay at si Soren ay nakasuot ng maliit na puting polo, hawak ng isang dilaw na rosas na pinitas ni Tasyo mula sa hardin. "Dito ba si Papa?" tanong ni Soren. Bata pa ang boses ngunit malinaw. Lumuhod si Amara sa kanyang tabi. "Oo anak, dito siya nagpapahinga." Tiningnan ng bata ang lapida. Hindi pa niya nauunawaan ang bigat ng lahat, ngunit ramdam niya ang katahimikan ng lugar. Inilapag niya ang bulaklak at ngumiti. "Thank you, Papa," sabi ni Soren. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Amara, ngunit hindi na sa paraang sumisira. Umiyak siya, oo, ngunit iyon ay luha ng paglalaya. Hinaplos niya ang pangalan ni Don Severino sa lapida. "Tinupad ko ang pangako ko." Bulong niya. "Hindi ko hinayaang burahin kanila. Hindi ko hinayaang kunin nila si Soren. At hindi ko hinayaang manatili akong takot." Umihip ang mahinang hangin sa loob ng chapel. Sa isang sandali, pakiramdam ni Amara ay naroon pa rin si Don Severino. Hindi bilang multo, hindi bilang lihim, kundi bilang alaala ng pagmamahal na minsang nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Paglabas nila sa chapel, sinalubong sila ni Manang Celestina, Rubenyo, Tasyo, Liora at Gaspar. Nasa labas din sina Vesper at Dalmasio, dala ang ilang papeles mula sa foundation. Hindi na sila magkakahiwalay na tauhan, kaibigan o kakampi. Sila na ang pamilyang nabuo mula sa mga gabing pinakamadilim. "Uuwi na tayo?" tanong ni Soren. Ngumiti si Amara at binuhat siya. "Oo anak, uuwi na tayo." Sa mansyon, naghihintay ang harding puno ng bulaklak, ang mga kwartong hindi na malamig, at ang tahanang minsang naging saksi ng pang-aapi, ngunit ngayon ay puno na ng tawanan ng bata. Sa dingding ng pangunahing sala, nakasabit ang larawan ni Don Severino, hindi bilang paalala ng yaman, kundi bilang paalala ng katotohanang kahit ilibing, kayang bumangon kapag may taong sapat ang tapang na maghukay para rito. At si Amara, ang babaeng minsang tinawag na manluloko, probinsyana at walang karapatan, ay namuhay hindi bilang babaeng nanalo dahil nakuha niya ang mana, kundi bilang inang nanalo dahil nailigtas niya ang anak, naibalik ang dangal ng asawa at natutong mahalin muli ang buhay nang hindi na natatakot sa anino ng nakaraan. Sa huli, ang habili ni Don Severino na, "Hukayin mo ako kapag nanganak ka," ay hindi pala tungkol sa kamatayan. Tungkol iyon sa pagsilang ng katotohanan. At sa pagsilang ng katotohanan iyon, isinilang din ang bagong buhay ni Amara at Soren, isang buhay na may hustisya, kapayakaan at wakas na hindi na kailangang takasan.